Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa part 2 ng mga pinakadelikadong hayop. Doon sa part 1 ng video, nakilala nyo ang tsetse fly, kissing bug at freshwater snail. Kung gusto nyong panuorin ng part 1 ng delikadong hayop, nilagay ko ang link ng video sa description box. Oo nga pala, huwag nyong kalimutang pindutin ang like button sa simula pa lang ng video ha. Okay, start na tayo sa ikatatlong pwesto. Ang top 3 sa ating listahan ng pinaka-nakamamatay na hayop ay matatagpuan saan mang sulok ng mundo. Sa katunayan nga maaaring kasama mo to sa inyong bahay habang nanonood ka ng videong ito. Ang tinutukoy ko ay ang fur babies nyo na aso. Halos lahat tayo ay nakapag-alaga na ng aso, ngunit kakaunti pa rin ang tunay na nakakaalam kung gaano nga ba kadelikado ang hayop na ito. Kada taon, marami ang naitatalang kaso ng tao na binawian ng buhay matapos silang atakihin at napalapain ng aso. Kung makaligtas ka man sa atake ng aso, meron ka pang mas dapat katakutan. Yan ay ang mapasahan at mahawaan ng rabies. Ang rabies kasi ay isang uri ng virus na nakamamatay sa tao kapag hindi naagapan. Ito nga pala ang itsura ng rabies virus pag nilagay mo ito sa microscope. Hugis kapsula. Kung hindi mo pa alam ang rabies, ipapaliwanag ito sa iyo ng doktor. Ang rabies ay isang virus. Nakukuha yung rabies virus sa kagat or exposure dun sa laway at iba pang body fluids ng mga hayop na infected ng rabies. So yung behavior ng aso na may rabies ay kapareho ng behavior ng tao na naapektuhan ng rabies. Ang inaapektuhan niya ay yung utak ng tao. Ayaw mong maniwala na nakamamatay ito? Pwes, panuurin mo ang balita. Patay ang isang batang 8 taong gulang sa Bangged Abra dahil umano sa rabies. 8 tao ang inatake ng isang aso sa Tondo, Maynila. Ang isang dalagita na nakagat nito, patay sa rabies matapos ang 2 buwan. Pinag-aaralang sampahan ng kaso ang may-ari ng aso sa Cebu na kumagat sa isang bata. Nasawi ang biktima dahil sa rabies. Ayon sa Department of Health, mayroong 200 Pilipino ang natitigok sa rabies kada taon. Ayon naman sa tala ng World Health Organization, may 30,000 katao sa buong mundo ang nasasawi dahil sa rabies. 90% o siyam sa bawat 10 tao na nasawi sa rabies ay kinagat ng aso. Ibig sabihin, mas madalas makapanghawa ng rabies ang aso kaysa sa pusa. Kaya nga pangatlo sa ating countdown ang mga aso dahil mas maraming tao ang namamatay sa rabies nito kaysa sa taong namatay sa schistosomiasis ng kohol at Chagas disease na dala ng kissing bug. Kung tutuusin, marami pang ibang hayop ang pwedeng magpasa sa iyo ng rabies. Pwede kang magka-rabies pag kinagat ka ng paniki, alamid, unggoy at maski na ang baka at kabayo. Maski ang tao, pwede kang mahawaan ng rabies pag kinagat ka ng taong may sakit nito. Hindi nagkakarabies sa mga ibon, reptiles at palaka. Nitong Disyembre ng nakaraang taon, naitala ang unang kaso ng tupa sa Pilipinas na kumpirmadong may rabies. Nangyari ito sa General Santos City. Binalita pa nga ito sa saksi. Panoorin nyo. Pinaigting po ang pagbabakuna kontra rabies sa mga hayop sa General Santos City matapos magpositibo sa rabies ang isang tupa. Kita sa video na mukhang tuliro ang tupa at parang nanghihina. Ayon sa may-ari ng tupa, maaaring nahawaan daw ito ng rabies dahil kinagat daw ito ng asong gala sa kalsada. Ang rabies virus ay nasa laway ng hayop, kaya pag kinagat ka ng aso, yung laway ng aso ay makakapasok na din sa iyong sugat at doon magsisimulang kumalat sa iyong katawan ang virus. Meron pang iba't ibang paraan kung paano mahahawaan ng rabies bukod sa kagat. Dahil sa ang rabies ay nasa laway ng hayop, pwede kang mahawaan ito pag dinidilaan ng hayop ang iyong sugat. Pwede ka ring mahawaan ng rabies pag nakalmot ka ng aso o ng pusa. Nagkakarabis kasi ang kuko ng hayop dahil palagi nila itong nilalawayan sa tuwing kinukutkot nila yung kuko nila. Posible din na mahawaan ka ng rabies pag natalsikan ka ng laway ng aso sa iyong mata, loob ng bibig at butas ng ilong.
Kapag ang virus ay nakapasok sa iyong katawan, magdadaan ito sa incubation period. Ang incubation period ay kung gaano ito katagal bago ang virus ay makaakit sa iyong utak. Ito ang susubukang ipaliwanag sa inyo ng doktor. Actually, meron tayong tinatawag na incubation period, no? Yun yung time ng exposure hanggang mag-develop ng simptomas ng isang tao, no? Average na incubation period ay 20 days o 1 month hanggang 3 months, no? Pero meron tayong mangilan-ngilan na in small percentage base sa mga pag-aaral o mga research na tumatagal hanggang 19 hanggang 20 years ang incubation period. Ano nga ba ang simptomas kapag ang rabies ay nakaabot na sa utak ng biktima? Maraming sinyales o palatandaan na malala na ang rabies ng pasyente. Ang tao na nahawaan ng rabies ay may iba't ibang pagbabago na mararanasan sa kanilang katawan. Una na dyan ang matinding lagnat, pananakit ng ulo, pagkabalisa at panghihina ng katawan. Magsisimula ring magmanhid ang bahagi ng kinagat ng aso. Nakararanas din sila ng hallucination o kung ano-ano ang naiisip nila kaya madalas ay aakalain mong nawawala na sa katinoan ang pasyente. Magsisimula na rin silang matakot sa ilaw o sa anumang maliwanag. Kaya nga madalas sa pasyente ng rabies ay mas gustong magpalagay sa madilim na kwarto. Nahihirapan din ang pasyente na huminga dahil parang naninikip ang kanilang dibdib. Ang isa pang kakaibang sintomas ng pagkarabis ay takot sa hangin o aerophobia. Gaya na lang ng lalaki sa video, para bang kinikilabutan ito kapag pinapaypayan. Ang pinakamatinding epekto ng rabies sa tao ay pagkatakot sa tubig o hydrophobia. Para silang kinikilabutan pag inabutan mo sila ng tubig. Kapag may rabies ang tao, hindi nito kayang lumunok ng tubig kahit uhaw na ang pasyente. Gaya na sa video, makikita ang lalaking ito na hindi kayang inumin ng tubig na binigay sa kanya. Nangyayari ito dahil nagkakaroon ng nerve damage ang kanilang lalamunan kaya nasasaktan sila pag nilulunok ang tubig. Dahil dyan, maski ang laway nila ay hindi nila kayang lunukin, kaya madalas sa pasyente ng rabies ay nagbubula ang bibig. Habang patagal ng patagal ang simptomas ng taong may rabies, palala ito ng palala hanggang sa nagwawala na ito at kailangan ng igapos. Masakit man ito para sa pamilya ng mga biktima, ngunit kailangang itali ang pasyente para hindi ito makapanghawa sa ibang tao. Ayon sa mga doktor, ang ganitong simptomas ng pasyente ay indikasyon na hindi natatagal ang buhay nito ng 2 araw. Sinisira kasi ng rabies ang utak ng tao. Ang kailangan na lang gawin ng kanilang mahal sa buhay ay samahan ito para maibsan ang paghihirap ng kanilang mahal sa buhay. Hindi magtatagal, darating na rin ang oras ng kamatayan ng pasyente kapag tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Brain damage o encephalitis ang ikinamamatay ng taong may rabies. Madalas ay inaabot ng 2 hanggang 3 buwan bago lumabas ang simptomas ng rabies. Kapag ang virus ay umabot na sa utak ng tao, wala nang gamot ang pwedeng makapagligtas sa buhay ng pasyente. Siguradong mauutas ang taong may rabies pag ang mga simptomas na ito ay lumitaw sa taong nagkasakit. Kahit turukan mo pa ang pasyente ng sandamakmak na bakuna laban sa rabies, siguradong mamamatay pa rin ang pasyente. Kaya naman mahalaga na maturukan agad ng anti-rabies vaccine ang tao na nakagat ng hayop sa lalong madaling panahon. Yung tipong habang wala pang simptomas ay magpabakuna ka na at wag mo nang hintayin pa na lumabas ang mga simptomas bago ka pa magpabakuna. Kasi kapag hinintay mo pang lumabas ang simptomas gaya ng takot sa tubig at pananakit ng katawan, siguradong mamamatay ka sa rabies. Madalas ay inaabot ng 2 hanggang 3 buwan bago lumabas ang mga sintomas ng pagka-rabies. Kapag kinagat ka ng aso sa ulo o sa leeg, baka lumabas na agad ang mga simptomas sa loob lang ng 7 araw. Sa ibang pagkakataon, inaabot ng 5 taon o di kaya ay 10 taon bago pa lumabas ang sintomas ng rabies sa katawan ng biktima. Kung gaano kalakas yung virus na naka-infect sa isang pasyente. Number 2,
yung immune system ng pasyente ay mahina, syempre mas mabilis mag-develop ng rabies. Number 3, kung gaano kalapit sa utak at sa spinal cord. Mas malapit sa utak at sa spinal cord, mas mabilis mag-develop ng signs and symptoms of rabies. At number 4, kung gaano kalalim yung sugat. Mahalaga na mahugasan ng sabon ang kinagat ng aso dahil mapapabagal nito ang pagkalat ng virus. Pagkatapos hugasan ng sugat, agad na magpabakuna sa doktor. Ang bakuna ay ang gamot na ituturok sa iyo para labanan ng virus at hindi kumalat pa sa iyong katawan. Madalas ay inaabot ng 3 hanggang 4 at minsan ay 5 sesyon ang kakailanganin para makumpleto ang bakuna. Kailangan tapusin mo ang buong session ng bakuna para makasiguro ka na tatalab ang gamot. Magastos ito at matagal ang proseso pero makasisiguro ka na ligtas ka sa rabies. Mahalaga na makumpleto mo ang bakuna kontra rabies dahil pwedeng sapitin mo ang nangyari sa 31 anyos na factory worker na si Janelo. Si Janelo, tiga Cabuyao, Laguna. Ayon sa asawa ni Janelo na si Eva, nakagat daw ang kanyang asawa sa kamay 9 na buwan na ang nakalipas. Nagpaturok naman daw ng anti-rabies si Janelo ng 1 beses ngunit hindi niya ito kinumpleto. Magastos raw kasi ang pagpapabakuna at kesa ipambayad sa ospital, ipanggagastos na lang daw niya ito sa kanyang mga anak. Yun nga lang, pagkalipas ng 9 na buwan, lumabas ang sintomas ng rabies kay Janelo. Naglalaway ito at nagsisigaw. Kinailangan pang itali ang kamay at paa nito sa kwarto na para na niyang naging selda. Dito nila napagtanto na baka ito ang epekto ng hindi nila pagtapos ng bakuna kontra rabies. Namula daw po yung mata, nagliligalig na, nagwawala na po. Ang hirap na huminga. Naiyak na po ako noon. Alam po talaga namin na may rabies kasi nag-iba na po siya. Nakakaawa ang sinapit ni Janelo, lalo't meron pa siyang naiwang asawa at anak. Ayon kay Eva, hindi sana humantong sa ganito ang kanyang asawa kung nakumpleto lang nila ang bakuna. Sobrang sakit. Hindi ko po matanggap na ganun po kadali, ganun po kabilis yung nangyari. Dahil sa dami ng tao na nakakagat ng aso, maraming ospital at klinika, mapa-private man o public ang otorisadong magturok ng anti-rabies. Ang mga ospital gaya ng RITM sa Muntinlupa at San Lazaro Hospital sa Maynila ay ilan lang sa mga libreng nagtuturok ng bakuna ayon yan sa mga doktor. Anti-rabies vaccines ay libre sa ating mga local government units at sa kanilang mga designated na animal bite treatment centers. So ito ay maaaring makatulong para makumpleto ng ating mga pasyente yung kanilang bakuna ng anti-rabies. Bukod dito, kung sakali namang pupunta rin sa private hospitals, covered na rin ng PhilHealth ang animal bite package para sa mga pasyenteng nakagat ng alagang aso at saka pusa. Ito nga pala ang contact number ng mga ospital na nagbibigay ng libreng bakuna kung nais nyo ritong bumisita. Sa mga pribadong ospital, ang isang dose ng anti-rabies ay nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 3,000 piso. Huwag ka na mag-abala pa na lumapit sa albularyo dahil hindi naman ito epektibo kontra rabies. Nitong Hunyo ng nakaraang taon, naging laman ng balita ang pagpanaw ng 6 na taong gulang na bata sa Gumaca, Quezon matapos itong masawi sa sakit na rabies. Isang batang 6 na taong gulang sa Gumaca, Quezon dahil sa rabies infection. Hindi raw nila inakala na rabies ito dahil nakumpleto ng kanilang anak ang rabies vaccine noong June 4. Sabi naman ng ospital, posible pa ring mamatay sa rabies ang isang pasyente kahit nakumpleto ang bakuna. Ayon sa magulang ng bata, nakumpleto raw ng kanilang anak ang 3 sesyon ng bakuna. Kaya pala isipan sa kanila kung bakit pa rin namatay sa rabies ang kanilang anak. Ayon sa magulang ng bata, nakagat daw ang kanilang anak noong May 7. Agad din itong tinurukan ng anti-rabies vaccine at nakumpleto ang 3 sesyon noong June 4. Ito ang vaccine card ng ospital na nagpatunay na nakumpleto nila ang session ng bakuna. Gayunpaman, noong June 13, isinugod ang bata sa ospital dahil sa lagnat at pagsusuka na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Laking pagtataka naman ng pamilya ng bata kung bakit nasawi ang kanilang anak gayong kumpleto ito sa bakuna kontra rabies. Parang yung suka, yung sinusuka niya ay malapot, hindi niya mailuwat pero malapot. Hindi po pumasok na isip ko yung rabies at
kumpleto naman po ang turukan. Sabi ng iba, maaaring hindi rabies ang ikinasawi ng bata at iba ang cause of death. Posible din na baka expired, fake, o hindi maganda ang kalidad ng anti-rabies na ginamit kaya hindi ito naging epektibo. Maaari din naman na baka mabilis na nakaakyat sa utak ng bata ang rabies bago pa man ito naturukan ng bakuna. Ayon sa mga doktor, posible pa rin daw na masawi sa rabies ang tao na naturukan ng anti-rabies. Pero kung mangyari man yon, sobrang bihira lang. Minsan, may nagtanong na sa akin, Kuya Nomer, pwede ka pa rin bang magka-rabies kahit dati ka nang naturukan ng bakuna? Ang sagot, yes, opo. Tumatalab lang kasi ang anti-rabies sa katawan ng tao sa loob ng 1 hanggang 3 taon, depende sa brand o klase ng anti-rabies. Halimbawa, tinurukan ka ng anti-rabies na yung talab ay hanggang 1 taon lang, kapag kinagat ka ulit ng aso next year, magpapaturo ka ulit ng panibagong anti-rabies. Mas maganda kung makipag-coordinate ka sa doktor o local health clinic kasi sila ang mas nakakaalam kung dapat ba ay maturukan ka ng panibagong anti-rabies o kahit wag na. Meron din nagtanong sa akin dati, bakit hindi daw siya nagka-rabies nung kinagat siya ng aso ilang taon na ang nakalipas? Ang posibleng dahilan niyan ay siguro yung aso na kumagat sa kanya ay wala namang rabies kaya hindi rin siya nagka-rabies. Hindi naman kasi lahat ng aso ay automatic na may rabies. Dito sa ating bansa, maaaring 1 lang sa bawat 5,000 aso ang may rabies. Sabi din ng mga doktor na minsan, inaabot ng 10 hanggang 20 taon bago lumabas ang sintomas ng rabies kaya huwag ka masyadong pakampante. Ito ang magandang tanong, paano malalaman kung may rabies ang aso? Pues, maraming senyales kung may rabies ang aso. Di ba nga ang tawag natin dyan asong nauulol? Kapag ang aso ay nauulol, mapapansin mo ang pagbabago ng ugali nito. Yung aso na dating mabait, bigla na lang nagiging matapang at agresibo. Kung dati, yung aso mo na laging masigla ay bigla na lang nagiging matamlay. Ito yung mga tinutukoy kong pagbabago sa ugali ng aso na maaaring sinyalis na pala ng rabies. Isa pang palatandaan ng asong may rabies ay ayaw na netong kumain at hindi na umiinom. Bantayan nyo rin kung nangingisay ang aso at naglalaway kasi, nako, baka may rabies na yan. Ang susunod na tanong ay, ano ang gagawin kung may rabies ang alaga mong aso? Pues kung sa tingin mo ay may rabies ang alaga mong aso, ihiwalay mo ito sa lugar o kaya naman ay ilagay sa loob ng kulungan para wala siyang pwedeng makagat na tao. Huwag niyong papatayin ang aso na sa tingin niyo ay may rabies dahil under observation pa siya at ipinagbabawal yan ng ating batas ang pagpaslang ng aso. Kapag ang aso ay totoong may rabies, hindi ito magtatagal at kinalaunan ay mamamatay rin dahil hindi naman nagtatagal ang buhay ng aso na may rabies. Mas maganda, paturukan nyo ng anti-rabies vaccine ng inyong alagang hayop para hindi sila mahawaan ng sakit. Libre lang yan sa mga government clinic at kung minsan, ang mga tao pa sa City Hall o LGU ang pupunta sa inyong lugar para maturukan ng anti-rabies yung mga aso. Sa tingin ko, ito ang pinakamabisang paraan para mabawasan ang mga nahahawaan ng rabies. Kapag ang aso mo ay bakunado, hindi ito makakakuha ng rabies sa ibang aso at kahit kagating ka ng aso na bakunado, maliit ang tsansa na mahawaan ka nito ng rabies. Ito ang susunod na tanong. Ano ang dapat gawin sa aso na kumagat sa iyo? Sa ibang lugar, pinapaslang ng mga tao yung aso pag may kinagat na tao. Naku po, mali yan at labag po yan sa ating batas. Dapat, obserbahan ang aso at ilagay sa tamang kulungan para wala na siyang makagat na iba pang tao. Kapag yung aso kumagat sa iyo ay namatay pagkalipas ng ilang araw, nako, kabahan ka na dahil malamang may rabies yung asong kumagat sa iyo. Huwag mo rin kakainin ang karne ng aso dahil bukod sa illegal yon, pwede ka rin magkarabis sa karne ng aso. Ayaw nyo pa rin maniwala? Ito ang balita at panuurin nyo. 12 residente ng Dumingag, Zamboanga del Sur ang inoobserbahan matapos magpositibo sa rabies. Ginawa raw ito ng may-ari ng aso matapos siyang kagatin ng alaga. Makalipas ang 15 araw nasawi ang may-ari ng aso. Ngayong marami na kayong natutunan tungkol sa rabies, sana ay gamitin niyo ito para mapigilan ang pagdami ng taong namamatay dahil sa sakit na ito. Kapag nakagat o nakalmot kayo ng aso o pusa,
Dapat magpakonsulta na kayo sa doktor at huwag niyong titipirin ang kalusugan dahil buhay niyo ang nakasalalay. Kung meron nga pala kayong katanungan tungkol sa rabies, pa-comment na lang at susubukan ko yung sagutin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay John Paul G. Gavile. Hello rin kay Axel Duan. What's up sa pamilya ni Cyrene Javon, Ann Kimberly Kaliwag at Erald Lansangan, Harry, Arthur at maligayang ikalimang kaarawan kay Atina, at kina Gabriel, Juvel, Jill at sa Korea family. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!